Hello guys! Nandito tayo ngayon sa aming plot ng Vermicast dahil gusto nating i-promote yung ating Vermicast dito sa Barangay Estrella San Mateo, Serena. Ay gusto kong ipakita sa inyo kung paano nila iproseso yung tae ng baka at magiging isang fertilizer ito. Gusto nating i-promote yung ating organic farming na nakakatulong sa ating mga plants, sa mga palayan, sa mga gulay, o kahit mga halaman natin sa bahay na pwede natin ilagay ito para maging fertilizer at mas maging maganda yung mga bunga or mga bulaklak ng ating mga halaman. Ayan. At sa mga hindi nakakaalam guys, kapag once na tumigas na yung tae ng baka ay hindi na siya yung ganong maangro or mabaho. So ayan, so meron tayong mga buo-buo pang mga tae ng baka dito. Pero usually para mabilis na ma-produce or kainin ng uod yung ating tae ng baka ay tinatadtad namin iyan para maging maliit siya. So ipapakita ko sa inyo guys dito sa kabila. Kasalukuyan ay nagtatagtag si tita ng mga buo-buo pang tae para ilagay niya sa plot nila. Ayan. 'Di ba? Kasi matigas yung tae, so kailangan nating tagtarin para mas mabilis kainin ng ating mga uod. Nabanggit ko kanya guys na kailangan nating gawin yan. So eto na yun. So eto yung itsura nung tae ng baka na tinadtad natin sa maliliit upang mas mabilis kainin ng ating uod. Ayan, diba? So meron ng mga pwedeng i-harvest dito. Siguro in 2 weeks or 1 week pwede na tayo mag-harvest dito. Dito naman na plot ay ready to harvest na yung ating fertilizer. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang pino na niya. Ayan. Diba? Pwede na tong i-harvest mamaya. Meron pa rin mga uod. Syempre, nasa ilalim lang sila ng lupa. Ayan o, gumagalaw-galaw sila. Ayan. So, ayan, nagbubungkal or nag-harvest na si nanay. So ito na yung iaano natin. Ayan. Sasalain natin para mahiwalay yung hindi pa okay na tae ng baka, yung mga mabubuo-buo pa. I mean yung hindi pa na-decompose or yung kinain ng uod. So kung mapapansin nyo sa timba ay puro mapino na siya. Ayan. So pagkatapos salain guys ay eto na yung magiging itsura ng ating fertilizer. So pwede na yan isako kasi dry na yan. Ayan. Dito naman ay bago namin isasako yung vermicast or yung fertilizer ay kailangan namin siyang payangyangan sa Ilocano, hindi ko lang yung Tagalog nun. Comment down below. Ayan, para medyo ano yung soil hindi siya basa. So kailangan namin ibilad muna konti bago namin siya isasako. So tignan nyo guys, since yung texture ng fertilizer or yung vermicast ay sobrang pino, kumbaga ayan, makikita nyo yung parang yung mga tae-tae na yung ating vermicast or yung bula, yung uod.
Ayan, may mga butil-butil siya. Kung napapansin nyo guys, ayan. So ready na to for benta. Bali, meron kasi tayong orders bukas sa RIC. Kaya naghanda sila para ibebenta bukas. So dito naman yung mga flat nung aming kapitbahay dito sa kabilang bahay. Nilalagyan namin sila ng cover para kapag umulan ay hindi siya direktang pupunta doon sa vermicast. Kasi pangit kasi pagbasa masyado. So dito sa kabila ay meron din. So bawat bahay dito sa aming compound ay merong ganito. Ayan. So yung sa amin ay nandun. Doon naman yung flat namin or yung pinaglalagyan namin ng mga tae ng baka na gagawing na fertilizer or yung ating organic fertilizer. So meron pa dito. Ayan. Actually yung tito ko ay sila ay may pinakamalaking gawaan or flat ng vermicast. So meron pa sila sa likod ng bahay. So punta tayo doon. Hello, Winter. Winter. Dito pa yung ibang flat ng kanilang vermicast. So, di ba ang dami hanggang dun pa sa kabila. Bali, 2 flat ata yan hanggang dun. So, dito ay tatanungin natin yung ating tita kung paano ba nagsimula yung vermicast. Saan nagsimula? Kaninong project ba ito, tita? Nagpapasalamat kami sa aming buting mayor at sa aming buting si Mr. Kamba na ano ba yan? Department of Agriculture. Department of Agriculture. Sila ang umpisang nagbigay sa amin ng vermi para makapag-umpisa rin kami sa aming munting kabuhayan dito sa Australia. So, kailan sila nagbigay ng vermicast? Way back in 2018. Binibenta ba nila ito, tita? Siyempre naman. Mga magkano yung per kilo yung uod mismo? Sa uod, ang 1 kilo po ay 500. Tapos sa vermicast naman po is 250 per bag, pero 4 kilos. Okay. Alright. Kaya po nagpapasalamat po kami dahil binigyan po kami ng opportunity na magkaroon ng ganitong project dito sa Estrella San Mateo Isabela kasi po ang laking tulong po na nabibigay sa amin ito. Kahit na nag-pandemic kasi guys, meron tayong pinagkakakitaan na fertilizer o yung vermicast. Di ba po, tita? Opo. Kumikita po kami ng kung minsan kasi depende yun sa nakaharvest po namin. Kung minsan yung 30 is ano yun? Times 250, magkano yun? Times 250 yung 30 kabans times 250. So, compute nyo na lang yun guys, no? Kayo na lang mag-ano. Comment down below guys kung ilan yun, kung magkano yun. Pero usually, yun yung na-harvest nila kapag merong malaki ang orders like 300 sacks or 500, ganun. 500, 300, 400, ganun ang orders monthly. Kaya sobrang malaking tulong sa amin dito sa Barangay Estrella yung vermicast. Kaya gusto namin siyang i-promote para sa ating organic farming. Kung pwede po sana, gabayan niyo po kami sa aming proyektong ito sa mga pinauukulan. Kasi ang laking tulong po dito sa Barangay Estrella na kami nagpro-produce ng vermicast, tulong na rin sa ating mga magsasakang Pilipino. Nandito tayo sa loob ng plat ng aking tita. Ayan. So bali naglagay sila ng toda para hindi maulanan or mabasa yung kanilang vermi fertilizer. So dito medyo malapit na to ma-harvest to guys. So kung gusto niyo makita yung uod ay bubungkalin natin yung loob nito. Ayan, ito yung sinasabi nating uod
na siyang kumakain dun sa tae ng baka at yung tinatae niya ay yun na yung magiging fertilizer. So dito tignan natin, madami pa talaga dito sa loob. Yan, sobrang malalaki sila. So bali noon guys ay takot na takot ako sa mga uod, pero ngayon hindi na. Ayan. So eto, kung mapapansin nyo, may mga butil-butil na siyang maliliit. Parang eto. Or nasa gilid, ayun o. Ayan. So ayan. Ayan guys. Ayan. Feeling ko mga ano pa to, mga 2 weeks bago or 3 weeks bago siya maging pino lahat. Kasi pumapaibabaw yung mga tae ng mga uod na siyang magiging fertilizer or yung ibebenta natin sa merkado as organic fertilizer. Ayan. Bakit nga ba nilalagyan namin ng net or mga takip yung ating vermicast? Sa kadahilanan kasi guys, pinapasok sila ng mga manok at kinakain nila yung uod, kaya namin nilalagyan siya ng net or yung cover dun sa mismong tae ng baka. E syempre kapag inubos na yung uod na sa loob, syempre wala nang kakain dun sa ating tae ng baka na magiging fertilizer. Minsan kapag summer season ay dinidiligan din namin ng tubig yung ating tae ng baka. Kasi syempre mainit, tapos kailangan din ng tubig nung ating mga uod para makainom ng tubig at lalaki sila. Ayan. Kasi yung mga uod natin ay lumalaki at nanganganak. Kaya dumadami sila sa loob ng ating mga flat. Pwede po kayo makipag-ugnayan dito sa aming barangay sa Estrella, San Mateo, Isabela upang mapag-aralan at bigyan namin kayo ng kaalaman kung paano namin ipinoproseso yung aming vermicast. Sobrang laking tulong ito guys sa aming kabuhayan. Dagdag kita rin to sa aming kabuhayan. Siyempre lalong-lalo na ngayong pandemic kasi wala tayong trabaho. So kailangan nating magkaroon ng ganitong kabuhayan.